Bago kotse mo, beginner ka, new car owner ka, wala ka talagang alam. As in talagang first time mo magkakotse, tapos first time mo naging interesado. So ito ang content natin today, yung mga sagot sa mga tanong nyo. Before kayo manood, kung expert ka, kung masyado ka nang marunong sa cars, this is not the channel for you. Again, the content is not for you. Kailangan ko ba talaga gawin yon since pinapa-PMS ko naman siya sa kasa? Or pinapa-PMS ko naman siya sa mga mekaniko or sa mga shops? So yun ang kadalasan tanong. Kailangan bang i-check mo ito? Or kailangan mo bang ikaw din mag-maintain on your own habang wala pa yung PMS? Unahin ko na tong tungkol sa battery. Kasi very important na dapat aware ka kung ilang taon na yung baterya mo, ilang months na yung battery mo, ano na yung buhay ng baterya mo. Dapat alam mo yan. Okay, so kadalasan ng tanong, kadalasan ng sitwasyon na nagme-message sa akin, Sir, bakit ayaw po mag-start ng kotse ko? Iniwan ko lang sa garahe, kagabi lang umaandar. Ngayon ni-start ko, ayaw nang umandar. So normally, ginagawa nila, sinesenda nila akong video. Tapos papakita nila sa akin na syempre pipindutin lang yung push start, di ba? Tapos ang mangyayari sa car nila is habang ni-start nila yung car nila, lumalabo-labo yung mga ilaw na yan. Okay? Parang kinakapos. Jud, gumagana, pero hindi tumutuloy. Malamang baterya to. So ibig sabihin, madalas is pag ganun ang sitwasyon, ginamit mo lang yung car, biglang kinabukasan o maya-maya lang biglang nang nagkaganon, huwag muna kayong magduda o huwag muna kayong mag-isip ng kung ano, okay? Malamang sa malamang malaki yung percentage na yung battery nyo is lowbat na. Ang battery life kasi talagang kadalasan na majority 2 years. 2 years, umabot ng 2 years yan, hindi pa rin nangyayari sa'yo yan. Well, swerte mo. Pero dapat mag-expect ka na rin na later on, may experience mo yung ganon. Yung bigla na lang hindi siya start, nagfe-fade yung ilaw habang nag-a-attempt ka paandarin yung makina. So okay na tayo sa baterya. Ngayon, papakita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga responsibilities natin i-check, no, bilang car owners. Yung responsibility natin na pag nasa atin yung car, pag hindi pa ipipms, or syempre hindi naman araw-araw nasa kasa ka or nasa mekaniko ka. So ito yung mga kailangan nating gawin on our own. Okay, number 1, responsibility bilang car owner, syempre bago ka magmaneho, tingnan mo yung 4 na gulong mo. Okay, so to check kung malambot ang gulong mo, ako nilalagay ko yung paa ko dito, tapos aapakan ko siya. Malalaman mo kung malambot yung gulong mo, syempre. Kasi pag malambot yan, edi lulubog yung paa mo dyan or makikita mo yung gulong na bababa. Which is, etong gulong ko ngayon is okay. Hindi siya malambot. Pero I think kailangan ng konting hangin, no? So magdadagdag ka lang sa gas station. So 4 na gulong, you'll do that. Paikot, syempre. Wheel number 1, wheel number 2, hanggang sa 4. Check mo lagi yan. So paano naman mag-refill ng hangin sa mga gas stations? Walang problema yan. Any gas station is offering free, no, tire inflation o pagpapahangin. So dito lang yan, sa inlet valve mo, bubuksan lang yan. Ngayon kung ayaw mo naman gawin yan, again sa gas station sila gagawa niyan for you. So dyan ilalagay yung nozzle ng panghangin, lalagyan ng hangin yan. Ako sinusunod ko yung nasa manual na 36 PSI. Paano yung radiator? Ang pagkakaalam ko kasi dati sa tatay ko, nilalagyan niya ng tubig yung radiator madalas bago kami umalis. So ngayon, papakita ko sa inyo. Tsaka may pagkakaibahan na po kasi noon tsaka ngayon, yung mga modern cars. So paano buksan yung hood? Andito po. For the Wigo, to be specific, ayan po, yung knob na yan. Ayan po is under your dashboard. Makikita nyo yung knob na yan, yung bilog na yan. So hilain nyo lang po. Tapos bitiwan nyo na. Paano naman i-pop yung hood or buksan yung hood? Meron yan dito sa emblem nyo, no, sa front. Andyan po yung pinaka lever or lever, no? Tutulak mo lang po yan ng pataas. It is makikita nyo yan dyan. Tutulak nyo lang po ito ng pataas. Kasi hindi nyo maaangat yan pag hindi nyo pinush upwards, no? Nakalock pa din yan. That's the safety lock ng hood natin. So ang kailangan mo gawin is kapain mo. Makakapa mo agad yan, yung lever na yan. Tulak mo lang pataas, as you see. Pag tinulak mo yung pataas, aangat na po yung hood mo. Ito po yung lever na yan. Umaangat po yan. Yan po yung nagre-release sa safety lock ng hood natin.
Bibiyahe ako, wala pa naman sa PMS time, wala pa sa PMS season. So anong kailangan ko mga i-check? Unang-una, yung tanong about sa radiator. Ito po yung radiator cap. Mainit po ito hindi po ito hinahawakan lalo kung kakaandar lang ng car. Ito ang radiator cap. Diyan po yung water ng radiator. But again, sa mga modern cars, hindi na po tayo palagian naglalagay ng liquid or fluid sa ating radiator. Ang kailangan mo lang gawin is i-check if it's low or full. Ito yung coolant compartment. Okay, very important po ito para hindi mag-overheat ang kotse natin. Mababasa nyo naman po yan nakasulat dyan coolant. You'll see that dito sa takip. Ayan, coolant. So hindi po kayo magkakamali. Makikita nyo yung words na yan dyan. Okay? So ang kailangan mo lang gawin, wala kang kailangan i-refill dyan. Kung yung kotse mo is dumadaan sa normal PMS, regular PMS, kailangan mo lang naman silipin. So paano mo masisilip? Just go a little bit further, makikita mo yan, yung level ng coolant mo. As you see, merong full yung line at merong low nandun sa baba. So itong sa akin right now, kita mo kasi kadalasan pink yung coolant, no? Kung minsan pink yan, kung minsan blue, kung minsan green, depende sa brand. So yung sa akin naman is near pa sa full line, kaya wala tayong problema. All good, all good. Okay, now, ito yung kinakatakot ng marami. Baka pag naglagay daw sila ng liquid sa radiator, yung makina malagyan. Ito pong makina natin, ayan po yung makina. Ito po mismo, no? Meron po yan cap dito, okay? Kung saan andyan po nilalagay ang engine oil, okay? Nakasulat po din yan, naka-mark engine oil. Ugaliin po natin magbasa ng mga markings sa mga container na yan, sa mga cap na yan, at hindi ka magkakamali dahil may nakasulat. Okay? So engine oil, which is again, hindi natin ginagalaw yan kung hindi naman tayo mekaniko or hindi naman kailangan galawin. Sa PMS mo yan bubuksan. Okay? So checking the oil level, simple. Gusto mo lang din makita kung tama yung oil level ng car mo, you need to look for this stick. This is the dipstick, okay? Normally makikita mo yung kulay dilaw. Yan, na nakasaksak dyan. Ang gagawin dyan is hinihila yan. Okay? Pag hinila mo yan, lalabas yan all the way, as you see, at dyan mo makikita yung oil ng kotse mo. May mga dots po yan or butas na marker niya para makita mo kung tama yung level ng oil mo. So yung upper level, it means good level, yung unang tuldok. Yung pangalawang tuldok is the low. So right now, pag chinek mo yung car mo, yung sa akin right now is all good dahil tama yung level niya. So that's the dipstick. At good pa yung quality ng oil ko, malinis na malinis. As you see. Okay, babalik na natin. There. Babalik mo lang, susuksok muli sa butas, and then itutulak mo lang pabalik. Make sure na nakatulak maigi pabalik, ha. Konting din lang naman, pag tumigil na, ibig sabihin nakalock na yan or secured na. Ito naman next na kailangan din natin chine-check, syempre, as the car owner, the brake fluid. Alright? So this is naman the brake fluid container. Alright? Yan yung nasa brake master. So ang kailangan mo lang i-check dyan sa beginner, tama din ba yung level? Kagaya ng coolant natin, may guhit yan. This is the full and this is the low. Okay? So right now, may kita mo medyo yellowish ang brake fluid, no? Kaya tong level ng brake fluid ko is perfect. Hindi naman din kasi nagbabawas ang brake fluid ng malakihan, no? Or madalas. Okay, for the last container ng fluid sa loob ng engine room is the wiper washer water, no? Lagi pong blue ang takip niyan. And meron pong drawing yan, no? Meron pong marking yan na washer. Alright? The blue cap, eto tubig talaga nilalagay dito. Okay? So it's up to you. May mga mixture na may soap, na may mga mixture na nabibili for the windshield, it's up to you. Ako tubig lang talaga ako from tap water or distilled water para malinis. Para hindi rin mabilis magbara yung ating spray, which is ito. Yan po yung lumalabas na water.
dito sa ating mga windshield washer, no? Yan po yan, yung dalawang yan. So dito po yan. Pagka ginamit mo yung windshield washer mo at wala nang lumabas, it means kailangan mo nang maglagay ng tubig dito. So huwag kayong magkakamali. Sa Wigo, magkatabi ang coolant and windshield washer. Okay? Pero hindi ka magkakamali dahil blue yan. At ito, may pink na liquid sa loob. Okay? So itong washer natin, meron din yan level, no? Which is full, tsaka low, tsaka empty. So, i-fill up mo lang yan sa full kung gusto mo siya i-maintain. Ito naman yung car battery natin. Okay? So, meron yan cap or cover na pag in-slide mo, maaalis. Meron po yan C-clamp dyan na kumakapit dito sa bakal. So, pag ginanyan yan, kakapit. So, pag inalis mo naman, just slide off. May kita mo ngayon yung mga lalagyan ng battery water. Yan. Okay, so I don't recommend na gawin nyo to pag hindi kayo experienced, ha? Kasi corrosive po yung tubig ng baterya. Pag yan po natapon sa pintura ng kotse nyo o natapon kung saan o lalo sa kamay nyo, pwede po kayo masunog dahil battery acid po yan, no? Acido po yan. Alright, so tinuturo ko lang sa inyo, nabubuksan po yan isa-isa, niro-roscas po yan. Nabubuksan yan isa-isa at dyan po nire-refill ng battery water o ng tubig ng baterya. Which I recommend na pag gusto nyong i-check, kailangan nyo dalhin sa expert. Or ang kasa naman or ang PMS, mga shops, kasama yan sa PMS. Top up ng battery water or top up ng lahat ng fluids sa kotse. Pinapakita lang natin dito kung ano yung mga ginagalaw nila pag ginagawa. And eventually naman, matututunan nyo na rin yan. Sa battery, very important din na i-check mo yung mga terminal mo kung maluwag. So ayan, ang terminal, negative. Alugin mo lang kung gumagalaw. Masikip, good. Yung positive, check mo rin kung gumagalaw. Masikip, good. So ang sagot sa tanong, kung kailangan mo bang i-check yung mga yan, kung wala pa yung PMS, yes po, kailangan nyo pong gawin yan. Well, hindi naman po masyadong marami, ano? Konti lang naman yan. To be specific, parang 4 things lang to check, ano? Karamihan naman is check lang. Hindi mo naman talaga kailangan gawin dahil, again, sa mga modern cars, hindi naman talaga yan nagbabawas kagaya ng mga kotse nung araw. So, tire or tires, yung 4 na gulong, check kung tama inflation, kung hindi ba flat, kung okay ba sila, kung good yung tire condition. Number 2, yung radiator na madalas tanong kung saan nilalagyan ng tubig, which is sinagot ko na sa mga modern cars, hindi naman siya ganun ka-necessary. Kailangan mo lang i-check yung coolant level kung okay, kailangan mo lang i-check kung may mga leaks ba. Kung wala, all good. Pag may leaks, dalhin sa shop. Okay? Number 3, yung oil, engine oil, kung saan siya nilalagay, yung kanyang engine oil cover, yung cap. Kita mo, secured siya. Yung dipstick ng oil, kung gusto mo i-check kung malinis pa yung oil mo, kung tama yung level. And number 4 is yung wiper washer fluid. Okay? So, parang 4 lang sila lahat-lahat na madalas mong kailangan i-check. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. Maraming salamat po sa mga tanong nyo. Maraming salamat sa mga nag-visit sa channel na to. Maraming salamat po. Na-appreciate ko po talaga. So I hope marami pa ako ma-share in the future. And don't worry, yung mga alam ko naman is all for sharing. Maraming salamat po. Drive safely and enjoy, of course.